buntag mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Kami na usab ang inyong higala sa kahanginan. Ako si Andro, kauban ako si Pastor Michelle, si Evangelist Maben, og sa kanunay nga atong makit-an diri sa kahanginan, maglanog-lanog sa sayo sa kabuntagon, si Dr. Faulkner Faith Mascardo, aron maghatod sa atong daily devotional. Maayong buntag once again sa tanan. Mayong buntag. Mayong buntag. Atong i-greet kin sa mga nang lantaw dara Pastor Andrew. Atong i-greet no, naatay 4 million ka buok diri naglantaw Wow, sa ato daghan na. ang monitor. Naa diri imuhang kuan, very on si imong daddy, papa nimo. Good morning to No? my Napod si father Teacher and mother. Alaysa Arako. Dili pod mawala na gi daddy, napod na si mami. Naglantaw pod no. May buntag ninyo diha naglantaw sa live o sa kahanginan. Ato invite po tong gustong maminaw og mga nindot nga mga songs Pastor Andrew asa sila pwede mo adto. Daghan kay na nga mga kuan pages na to no sa CGC. Sama sa kuan. No, atong tan-awon diri no na ata YouTube channel mga higala ang kuan ani Music Generation Official mo na ato ang YouTube channel. Ug ganahan ka nga maminaw atong bagong release nato nga kanta, gamhanan ka, naara na siya sa atong YouTube channel no. Ug gani na po na sa ato ang Facebook, nasa Meta Music Generation gyapon ang atong Facebook page. Dayon naapod tay sa Apple Music no, Music Generation Official, Spotify, Facebook pages mo ni mga Cornerstone Believers Radio Program of course no. Kani nga ato ang programa karon na po ni siya sa Facebook. CB Church Connect, Counterflow, Sips of Scriptures. Yung pwede po mo makalantaw mga higala no sa atong Dance Chronicles. Yeah. Nga hapit na gid kaayo. La. Pila na lang kadlaw Pastor Andrew? Pila na lang ni kaadlaw. Ready na ba yung mga dance moves? Amen. Sa mga gusto mo lantaw, no? Make sure na namo na. That's on a Sunday man, Pastor Andrew, no? Amen. August 17. Okay. May buntag sa tanan. Mayong buntag. May buntag, Dr. Faulkner. Okay. Magampot na sa itong pagsugod. Langit nung amahan, nining sa iyo nga kabuntagon, among gikalipay ang paghatag ka na mo bagong kusog, bagong adlaw, bagong usab nga mga panglantaw sa kinabuhi. Dahil salamat amahan, nga mo kaming gitipigan, gi-preserve ang amo ang pagkatao din sa kalibutan. And we understand nga doon na kay dakong katuyuan nga nung naa kami dinhi nga kalibutan. Dili ka mosugot nga mahurot nga mo ang tuig nga mo mga panahon alang lamang sa mga yutan-on ug walay pulos nga mga paningkamot. Salamat sa imong purpose. Tungod ni ini mo kaming gitawag, matag usa ka namo bisan tuod lain-lain ang among mga calling. Panimo kaming gitawag alang sa pagbuhat sa imuhang kabubuton alang sa matag usa ka namo. Padayon ka langit nung amahan sa pakigstorya, pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, ug pagmatuto, pagiyak ka namo, paghupay, pagdasig. Uban si muhang balaang pulong, ug lipayaw sab kami samtang mamati sa imong mga mensahe. Salamat sa imong gugma nga imuhang gipalihok sa matag usa ka namo. Mahimo ming liwat nimo sa matag adlaw. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manluluwas, hari ug labaw nga sa tanan sunod kanimo, nagkatahod kanimo muya amo ang modelo. Ug uban sa tabang sa espiritu nga naghatag kanamo ug pagiyak ug disiplinang pagpadlong alang sa pagkinabuhing balaan. Amen. Amen. Okay. Evangelist Mav, naanata karon sa chapter 3 sa Book of Exodus. Wow. Ha? Dali na. Dali ara day sa kaya. Kay lisod po kaya ito kung langilangayon. No? So po ilangayan po na ito. Kung mo nagdalion na po. Kung sobra na po kadali, nga di na po na mataro explain, no na po ilamay. Correct. So nga ito ang sigutan doon na Evangelist Mav. 6 ni siya ka
verses Mm. from verse 1 to verse 6. So kindly read. Good ma'am. Verse 1 to 6. So good. So 1, huh? One day, Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There, an angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it did not burn up. "This is amazing," Moses said to himself. "Why isn't that bush burning up? I must go see it." When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him from the middle of the bush, "Moses, Moses." "Here I am," Moses replied. "Do not come any closer," the Lord warned. "Take off your sandals, for you are standing on holy ground. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. Okay. Pastor Michelle, kaya niyo sa Cebuano? Sige. Sige. Sa Cebuano ningon dire, si Moises maoy nagatiman sa mga karnero o mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro. Ang pare sa Midian, usa ni ana kaadlaw gidala niya ang mga hayop latas dapit nga awaaw og miabot siya sa Sinai, ang balaang bukid. Didto mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo, ingon nga usa ka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya, "Nganong wala man kini masunog ang sampinit? Akong duolon og susihon kining katingalahang butang." Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa sampinitan. "Moises, Moises." Mitubag siya, "Unsa man?" Ang Dios miingon, "Diha ka lang kutob. Ayaw pagduol. Hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Ako ang Dios sa imong amahan, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob." Busa gitabunan ni Moises ang iyang nawong kay hadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Mao kadto ang pulong sa Dios. Okay. Pastor Andrew, excited ka sa tuwing sayo karon? Amen. Wa ba kay mga pangutana ka diha si munahon na nga sa kay mga explanation ining mga bersikulo ha? Naaunta primate pero matubag ni ron. Safe. Safe kayo. Kayo mga higala, ang ato ang topic this morning is Holy Ground, First Call. Moses at the Burning Bush. So balaan nga yuta. Unang tawag nga si Moses naa siya sa nagdilaab nga sampinit. So okay na itong title sa mensahe ba no? Okay kayo. Holy Ground, Holy ground. The First call. Moses at Burning Bush. Okay. Mga higala, kasagaran gyud ang Dios mutagbo kanato sa ordinary. In the ordinary nga pamaagi. Talagsaran ang Dios mutagbo nato sa mga talagsaong pamaagi. Ordinary naman siya. Pero turning a familiar scene into a doorway for vision, Wow. commissioning and faith. Familiar nga paghitabo, himuon ni siyang dalan para sa paglantaw na to sa iyang ipakita ka na to uban sa iyang pagsugo ka na to, commissioning, dili tong mangwartang commission ha. Commissioning, tagaan ka sa iyang buluhaton ug patuuhon ta niya sa iyang sugo ka na to, iyang tawag ka na to. Kining mga bersikulo nga itong gibasa sa verse 1 to verse 6, nag-invite ni sa matag usa ka na to into a surprising encounter. Usa ni siya kapag hibalag nila, pagkatagbo nila sa Dios nga maka-surprise, maka-ibulong, makapatingala. Ngano? Kay si Moses, nagatiman siya sa mga karnero sa iyang ugangan. Dili iya ha, Pastor Michelle ha?
dito iya. Sa iya tong ugangan. Unya ang Dios ni interrupt og galit. Uban sa balaang tawag with a holy call. Holy call. Ug kini nga to ang mensahe karon tulo ni siya ka mga punto. Magatabang ni kanato sa unsang pamagi nga usa ka ordinaryo o gayutan-on nga mga panghitabo o higayon becomes a defining meeting. Imagine even Mav, a mundane moment becomes a defining meeting. Di bang kingon kayo unexpected na kayo ni mo nga nahitabo. Pero di ito saan mo pag adlaw-adlaw ni mga lakaw ordinary na ginabuhat nimo then usa ka adlaw niya na makalit lang siya makapausab na sa dagan sa imong kinabuhi. Ug ato pong hisgutan karon how God reveals His identity for mission. Kay itug-an man sa Dios sa iyang kagalingon dili aron nga ikapanghambog nimo sa kalibutan nga nakita kog Dios or nakoy nibalag na Dios didto. Diyon walay tuyo, nadyo na mission. If God reveals His identity, nadyo na mission. And how also we respond with reverence and readiness. Kung ang Dios magpakita o padayag siya, unsaon na to siya pag respondi nga uban sa dakong pagtahod o pagkagitawag na itong pagkaandam, ready ba yun kang respond. And before nato na siya, kanang tulong akong nisigutan mahigala, before nato na siyang i-expound, padako na itong mayo i-explain, ato sa hisigutan ang kuha na ni, kining Israel's context ba? Ang historical background. The people of Israel nining panahon na sa kung nakasubaybay mo sa tuwang series kay gikan Genesis hangtod sa Exodus ato man siyang sunod-sunod gisumpay aron na sense gyud kay lisuran na mabasa bitaw ka nga mubutho ra ka kutlo ra ka besikuluhan nya wa jud kay nasabtan evangelism sa tanan nga paghitabo sa milabay lain na lagi kayo. Kabantay ka lang tawag kag salida pastor Andro sa mga sauna sa salida sa TV, GMA or ABS-CBN nga kada bang imuhang mga membros pamilya nakasubaybay na sa teleserye pero ikaw mo pa pag-apili mo tanaw nganong si Kuan nganong ina naman na sige pumunta na pastor Andro di ba nganong si Kuan nganong man gisumbag nganong gaaway ba sila katong nakakita mo to yung sa Kuan mo guna sa una sila best friend mo guna sila na ina ni sa Bible kung ikaw mo mabasa kag Bible niwa ka kasugod wabita kay limuha gi ka Genesis largo ra kag John 3:16 mo na po. Tapos nga sula lagi mo man ay problema ron iban mab sa mga kasimbahanan karon. Kusog kayo maingon nga 1 John 4:8 God is love. Pero wa kasabot nga ang Dios pa dito sa Exodus pupatay po siya. Dayon mo man kung naanad sila mga preacher nga God is love ra God is love pag makadung sa preacher nga mingon nga ang Dios maningil ang Dios mabalos. Ay, dili man na mawigin sa Bible. Kay God is love man. Bibi na. Na kay masulti lang ba yun sa ato ang Actually, this kaniyang what we're talking about right now is very relevant because I have friends also on Facebook who are also preachers dayon. Ako makita nga ang ilang mga postings it's kayo ko nga puro gyud hapuhap gyud tanan. Puro gyud mga kanang bitang puro matamis. Then ako at the back of my mind if only these people kay lahi man sila pagpanabot Dr. Faulkner kay kung makadungog sila og medyo hait nga mga pulong gumikan sa pulong sa Dios nga isulti sa usapod nga isig ka preacher mura sila oh no balik sila mo default sila again balik ato imong gingon ba balik sa love so yan ako munang kaunauna kung saan pagpamuhat sa Espiritu sa pagkabalaan or the Holy Spirit, how can the Spirit bring its power dira kaninyo if kamo ganin di mo pa disiplina. Okay, I mean the Spirit only works when we are disciplined. Kung nabutang taon sa certain orders. Ano kusus luuya mo nang kanta-kanta ra taon sila kutob anang inspire comfort yeah. Mga binata nga Christianity. Salamat Ivan Mav. Yes, Dr. Faulkner. Kaya balik tayo mga higala. The people of Israel din nga time are oppressed. Gidaog-daog sila in Egypt. And mo na siya mga butang nga gusto na kong masabtan nga sayon na kayo ang kuha sa reason nga nung si Moses necessary siyang tawgon sa Dios ug bilion nga may mong deliverer tungod kay ining panahon na ang mga katawan sa Israel gidaog-daog na for 400 years dito sa Egypt.
And they were crying out for deliverance. Lord, tagay mi kagawasan. Ginoo, kapoy na kayo mi sa mong kinabuhi. Kapoy na kayo mi sa mong kinabuhi. Diri, Lord, ulipon mining dapita, Lord. Gikan pa sa mong mga lulo. Hangtod na mo sa mga tao, nagtyabaw. And si Moses, gipadako man siya sa Egypt. And then in exile, sibat siya, tungod kay nakapatay siya, and is living in Midian after fleeing Pharaoh's court. Kay patyunon man siya sa Paraon, kay ang usa sa mga dito, Egyptian dito, iya mang gipatay, nga itong Egyptian nga nagdugdaog sa usa ka slave, iya mang gipatay, nilaban. Ug ang setting ni ining panahon na, ning atong gibasa karon, kining verses 1 to 6, si Moses is shepherding, katiman siya sa mga karnero, sa iyahang ugangan nga si Jethro, father-in-law niya, and on the far side of the wilderness, sa dihang dito sa Kamingawan, dito sa Horeb, itawag na siya Horeb, Iban Mabog, the mountain of God. Mountain. Horeb or Sinai. Same ra na sila. Kini nga place becomes the site of a theophany. Sabot kag theophany, evangelism. Theophany. Manifestation. And a doorway into Israel's future exodus. Og ang dunay gitawag og covenant frame ni Iban Mav. Exodus chapter 3 moves up from a private nga shepherd to a public agent in God's redemptive plan. So mga higala ko gimong gi-encourage nga mamati mo na yung tulo na ko ninyo kay lisod kaning ang kanarang mga seminary students, kanarang eskwela Bible school mo rin makasabot bitaw niya. Nya kamo nga nangaraan ng Kristohanon wa gyud alimuhag unsa jud paghisgutan sa mga Bible scholars dito sa kuan sa seminary. So ako isip nga usa sa mga professors po sa seminary, tagaan mo na kog idea nga dunay nagtawag og mga theophany, covenant frame. Kanang Exodus chapter 3 ning saka siya mga higala from a private nga shepherd gikan siyang usa ka pribado nga magbalantay og karnero ngadto sa usa ka public agent in God's redemptive plan. Miyon kag public agent, di ba, nagtago-tago man gud siya kay patyunon man gud siya Pastor Andrew. Private lang iya pagatiman. Ang iyang gitiman karnero la siyang ugangan. Yung gitawag siya sa Dios aron mahimo siyang galamiton aron nga tanang katawhan sa Israel nga naa sa Egypt ipahigawas niya gikan sa Egypto, gikan sa Egypt. So, from a private shepherd to a public agent. Ginot ba? Tinod. O kini nga encounter niya, kani iyang paghibalag sa Dios will anchor his authority and the later mission to Pharaoh. Kay kung ikaw gyud wala gyud kay paghibalag sa Dios, asa man kag divine authority. Doon ako mga nailan nga mga pastors, nga mingon sila, ako pastor ko, tinuod kong pastor. Ako sige pangutan na nga naman. Kaya mo ko lisensya. Tungod ba kay na kay credential? Tungod ba kay na ang kay lisensya sa mga pastor gyud ka? Ako wala kag Ginoo. Nga naman. Kaya nakagraduate mo kog seminary. Nakagraduate mo Bible school. Moro na yung basihan nimo. Dili na ingon ana higala. Ang pagka-pastor, ang pagka-alagad sa Ginoo, ang pagka-propeta, ang pagka-apostle, ang pagka-evangelist, or ang kanang gitawag og teacher of God's word is naka-anchor na siya sa imuhang encounter with God. Amen. Dapat ikaw mismo doon na kay personal na paghibalag sa Dios. Dili kay gisugo ora kag pansit pag uli nimo pastor ka. Wa gyud deon gisitsitan na siguro ka sa imong silingan, gisitsitan ka sa imong amigong pastor, gibasahan kag Biblia, then dasig na ka pastor na ka. Dili na ingonan. Ang Ginoo mo tawag gyud na nimo. Ug madungog nimo na iyang tingog. Kung ikaw karon sa kas mga pastors niya, wag ka kadungog sulay tingog sa Dios. Dudahi imong kagalingon ngano man kag nagpastor ka nga di ka kadungog tingog sa Ginoo. Kuno na ako no Pastor Andrew, feeling lang nimo Pastor Andrew nga ganahan kami mong pulis. Pero wa jud kay appointment gikan sa PNP. Puya. Pilingon rata. Kung tanong nga, Andrew, gano'n magkang pulis ka? Ay, ako bang gibati? Lami mo dyan kayo mo serbisyo sa kuhan gobyerno. Wow. Muna, masulti naman na, Pastor Andrew. Ay, kasi yaw. So, inana ni taboron sa mga kasagaran sa mga pastors, Pastor Andrew, nga,
Bisa ganang wala bitaw sila message gikan sa Ginoo. Ilang gibati lang nga siguro murag pastor ko. Mo ninungdan nga magkaingon-ingon. Siguro alaga ko sa Ginoo di na madag-ing siguro. Mas sayod gyud ka ana mismo imong kasing-kasing imong kagalingon kumbinsido ka ana. Di ka magduda ana tungod kay ang Dios mismo mo'y mamugos nimo. Ha? Akong gingon iban ma ang Dios mismo mo'y mamugos. Mahimo kang alagad niya. Mo na ito iskutan doon. Mo na ito iskutan doon. Okay, ang kining pag-encounter ni Moses ngadto sa Dios pinaging theophany. Mao ni maghatag og authority ni Moses and the later mission to Pharaoh. All within the broader story of God's covenant faithfulness to Abraham, Isaac, and Jacob. Nganong nahitabo ni, nganong nitawag ang Dios, nganong napakita ang Dios pinaagi sa sa burning bush, nganong napakita ang Dios pinaagi sa kalayong dilaab tungod sa iyang kasabutan, tungod sa iyang faithfulness ngadto sa kasabutan nga iyang nabuhat nga ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kung si Moses may kalibutan, ha? Wala mo alimuhag pasulando, nagatimandag makarnero, diyan Dios nagpakita. May makita do pasulando nga taon nagpakaon ra man kog karnero din, nagtugway ra man kog karnero, nagpainom ra man kog karnero, nagpakita man ang Dios. Muna tubagan ning pangutan na pasulando. Kinsa man gyud na ituyo? Ang Dios na ituyo sa tao o ang tao na ituyo sa Dios? O ang Dios na ituyo sa tao? Ang Dios gyud man ituyo sa tao. Kay kumingon ka na ko nga ang tao gyud man ituyo sa Dios. Sa ato pa di ay ang tao minagbuhat sa Dios. Tinuod. Kay kung ang tao dunay tuyo sa Dios, di ang tao may magbuhat og Dios. Apan nganong gibuhat ang lingkuranan Pastor Andrew? Nganong gibuhat ang lingkuranan sa tao? Tungod kay ang tao gamiton niya ang lingkuranan. Amen. Nganong nagbuhat ang Dios og tao? Amen. Nganong nagbuhat ang Dios og tao? Nga dili man ka magamit niya. Ug ang tao, Evangelist Mav, nga wala kasabot nga ang Dios adunay tuyo kanila. Mabali na hinuon, sila na may dahang tuyo sa Dios. O Dios, muduol ko nimo, tagay ko ani, muna akong gusto, buhatan ni, uban ni ko, maadto ko, muna akong kanon, Ginoo, na ako tuyo nimo, maluoy ka. Yung Ginoo, muna diha ron. Wag kasabot sa kong purpose ngano ako ang gibuhat ang resulta nakadiin kasi mong kinabuhi adto diri suroy laag diri o wa na ka natunong tunggi wa na ka natunong wag ka na kanimao so wag ka na kanimao naguba ka kay lingkuranan gihimo na ang lamisa gihimo mang lingkuranan gihimo naman ng pambot so na ka bisikleta gihimong motor ug ang motor gihimo ng pilikab ug ang pilikab gihimo ng truck ang truck gihimo ng barko. May imagine mo nga ang dili ba may purpose. Katawa man ko sa una gud kay Japanese mga amigo nako buhol ba. Yang English mga nara siguro sa mga 20 ka buok words. Gamay ra jud kay Pastor Andrew. Ingon siya, what happened? Motorcycle is dead. Nino, kay dito sa buhol iban ba abtay og unong ka buok pito ka buok kabalhabal. Ni sila in Japan. Two people only. Dito sa Pilipinas tagdito ka buok. The motorcycle is dead. No. So, ang purpose, Evangelist Mab, nasayod ang manufacturer kung paraasa ginang usa ka product. Ha? Kung ang usa ka tao, dili siya masayod kung paraasa siya. Nganong nibutho siya ning kalibutan na, nganong nataw siya ning kalibutan na. Pwede siyang ma-abuse, pwede siyang magara-gara, pwede niyang kung siya buhaton, kaya man siya kasayod kung unsay naka-state, unsay nakautang sa manual, unsay giingong sa Biblia para asa ang tao. Lagtod nga pag-istorya, ang Dios dili para sa tao, kundi ang tao para sa Dios. Amen. Ha? Supak mo na kong gingon. Ato ko nang sunaon ko no, ang tao para sa lingkuranan mo. Sukot mo na. Di gisa. So ang lingkuranan para sa tao. So dili ang tao Evangelist Mav para sa motorcycle. Ha? Ang tao dili para sa motorcycle, apan ang motorcycle para sa tao. Di pa para sa kabayo. Hindi lahi siya sa. So ang Dios dili para sa tao.
Ang Dios di para sa tao, apan ang tao para sa Dios. Amen. So kung masabtan nimo ni higala, makasabot ka nga nung tawgon ka sa Dios. Isig ni kili ko, di ko ganahan na calling sa Dios. Ay kay maglagot ko ana kay basin mapastor ko. Okay, gamay lang survey and context sa mga higala. Sa literary context nini, ang Exodus chapter 3 verse 1 to 6 sits at the outset of Moses' calling. It follows the birth, survival, and exile of Moses and leads into the commissioning speech in verses 7 to 10. Og ang narrative ni ini naggamit ni sa burning bush as a dramatic theophany to initiate God's plan to deliver Israel. Ang theological context nini mga higala mao nga the episode foregrounds God's holiness, His presence with His people, and His initiative in salvation. It also signals the real significance or real deliverance begins. That real deliverance begins with a holy encounter and a divinely chosen instrument. Ang tinuod nga gagawasan magsugod siya kung adunay Dios nun nga pakig hibalag. Dunay holy encounter. Mo ni siya diha magsugod ang tanan. Lisod kay mahimo bita kang minister nga wa gyud ka kasulay istorya sa Dios. Wa gyud ka kasulay nga nakadungog ka sa tingog sa Ginoo. Hasta lisura kay na. Mura kag ni voluntaryo nga makigubat ka sa Marawi. Pastor Andrew pero wa gyud kay message nga wa gyud kay kanang directive Pastor Andrew nga gipadala ka dito. Kay dasig ra kay ka ni voluntaryo ka because patriotic ka nga tao, ha. You love the Philippines mo na nga voluntaryo ko dito. Kung kaingon-ingon ka Pastor Andrew, nag-expectar ka na kay flag. Wala. Mahimo kang Philippine hero. na kay ceremony nga para sa mga pulis ug mga sundalo nga matay ka, wala gisa. Mo ni daghan hinungdan nga mga minister sa tong panahon na daghang mga kasakit, mga pag-antos nga tinuyuan tungod kay feeling nila gitawag sila sa Dios sa usa ka bulhaton apan feeling ra di ay. Ouch. Feeling ra di ay Pastor Andrew. Okay, ang practical context din ni Manghigala, kaya lahat itong theological context, lahat po na siyang practical context. Alang sa tanan ng mga nagbasa ni ini nga mga bersikulo, this text speaks to encounters with God in everyday life. The seriousness of God's call and the humility and reverence required to respond sa divine revelation. Taga mo na ako o gagamay ng mga commentaries para di mo maglibog. Ingon gani Biblia ka ng like magpakita ang Dios pinaagi sa burning bush. Kana siya iban ma theophany. Tayo nangingon diha the angel of the Lord. The angel of the Lord appearing in fire from the bush is a classic theophany motif. Unsa kani theophany? Unsa explanation iban ma unsa definition of theophany? A theophany is a visible manifestation of God to humankind. So usa ka makita nga pagpadayag sa Dios ngadto sa tao. So yung nakita pa sa Andro, di ba? God speaks from within the flame. Gikan sa kalayo ang Dios sa istorya. Yang kahibulungan na ni kay ang sampinit, ang bush is not consumed. Wala siya masunog. So makita dito na dunay pagtugan diha nga ang divine power nag-sustain without destroying what God uses. Wala na kay idea niya. Kay kasagaran mingon ta kita kung gamiton kung ang motorcycle kung gamiton sa tao maguba gina. Lahi ang Dios Pastor Michelle because what God uses He sustains. Without destroying it. Gana mo na expound ba ma'am? Based sa illustration ganina, the bush, no, it was burned. Physically, it seems like it's burning. Kalayo siya. Yet, kung imong siyang i-observe sa ingon pa ni Moses, while it's burning, it should be burnt, no? Dapat sunog na ni, dapat pagod na ni, no? Wala man. Nyawa man. So that in itself, nindot kita yung mag-share, Dr. Faulkner, sa commentary ba nga. It goes to show nga, whichever God uses, no,
makita nato He nga sustains without iyang destroying, i-sustain. without destroying it. Exactly. Para po sa itong mga kinabuhi, ano ito mahadlok kung tawgon to sa Dios. Kung ikaw yung kumbinsido yung kang Dios mo nagtawag nimo, take note of that. You will be sustained, and of course, you will not be destroyed. So, yung kadlok. May mahadlok mo ba? Di ko pa kami si Ginoo, madaot po nang ko. Diha kalapitan sa iyo. Kaya pa lang sa Bible daan, si Moses na tingala siya, pirting sigaa. Ha? Gadilaab ng sampinit, pero wa na ugdaw. Pasuran do? Wa ka mo tingala na pasuran do? Wa, kung sa may masulti ni mo na pasuran do? Ninduta. No? Kaingon ta nga nindot kayo private samot na itong giingon nimo nga komentary gyud no nga kung gamiton ka sa Dios dili ka madaot ni ana apan kuan i-sustain ka niya magpabilin ka nga unsay imong purpose dili no ana maguba or makaingon siguro ka nga mahadlok ka kay madaot ka ana but dili so makita nato atong burning bush no nga although nagkalayo sa pero wa gyud nasunog Wala ugdaw. wa gyud na ugdaw ana. Hallelujah. Okay, ang identity of the speaker. Kana pag-ingon sa verses 4 to 6, bitaw nga sa pagkita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan. Ang kasampinitan gasiga. Taliwala niya ng gasiga na dungog na tingog nga nadungog ni Moses. Moses. Imagine na. Moses. So, doon ay identity of the speaker. Kini nga mga verses presents the voice as the Lord addressing Moses from the bush. Ug daghang mga scholar sa Bible note the closer tie between this theophany and later self-revelation in Exodus chapter 3 verse 14 nga I am who I am. So ilan ning gi-close tie, ilan ning gi-connectar Evangelist Mav. Okay. So kandi di ay siya mao ni itong niingon nga ako mao ako. Mao to siya. Uga kanang ningon bitaw nga sa pagkakita sa Ginoo ningon siya sa pagkita sa Ginoo nga miduol siya mingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan Moses bitubag siya unsa man ang Dios miingon diha ka lang kutob agoy tawgon ko nimo jadi ara mo kutob ayaw na pagduol hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong itindugan hala ubuon ko no. Ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang nawong kay nahadlok man siya ang umutan-aw sa Dios. Kaniyo, holiness and proximity. I-type nila sa comment section mga higala. Kung nilanta mo sa Facebook Live, pwede mo makatype. Kung namati ra mo sa radio karon, ay lang mag-type. Asa mo nyo i-type. Ang pagkabalaan o kanang pagkaduol, proximity. Ningon ng Dios, take off your sandals, for the place you are standing is holy ground. You emphasize the evangelism of that God's presence sanctifies a scene. Nagbalaan kini siya sa usa ka panghitabo and requires reverence and reverent proximity. Usay ug si Jesus pasultiyo ni Van Mavri ingon siya duol kamong tanan kanako kamong tanan gikapuyan ug gibugatan sing gipasaan kay papalayon mo kay papulayan ko kamo si Jesus man to ang anak sa Dios nga grasya ug kamatuoran ingon siya duol kamo kanako paduulon niya ara ka Exodus di ara ka kutob wa ka naglibog na evangelist mo Dili na ni ron. tungod kay sa lain magugod nga mga translation si Evangelist Maf, the angel of the Lord. O kini nga angel diri Evangelist Maf is not a created one or created angel. Usa kini siya gitawag mensahero sa Dios nga gituuhan kini sa mga scholars as the Holy Spirit. That's why gitawag na siya the angel of the Lord nga ako ang Dios, pero ang anghel sa Ginoo pero si Holy Spirit siya. Muna siya mingon tayo Evangelist Mav nga Spirit of Holiness kay kung siya mo oy magistorya nimo mingon siya kag di makabalaan di ara kutob. Pero kung si Jesus ay kaduhang persona sa Dios hindi man na pwedeng ang amahan mismo minaog dinhi. Yung amahan naman siya galingkod sa trono.
Apan si Holy Spirit pwede niya ipadala. Oh. And si Jesus pwede iya pang ipadala. Si Jesus, ingon siya, kamong tanan, alam siya makasala mo, dool mo na ako. Pero si Holy Spirit, asa ka kasayon-sayon nga naman. Di na isa basta-basta. Kaya tawag sa Holy Spirit. And more proper, Spirit of Holiness. Kung hugaw ka, nakakasalanan, di ka basta-basta dool niya. Mahinungdan, Evangelist Mav, nga ikinahanglan gyud ang pagbayad ni Hesukristo sa iyang dugo sa tanang katawhan aron ang tao makunsaran sa Espiritu Santo. Amen. Kilisod kayo na Evangelist Mav nga mapuy-an jud ka sa Espiritu Santo nga wala pa ka mabayri gikan sa imong kasalanan pinagi sa dugo ni Jesus. Sinod. So mo na ikalainan Pastor Andrew. So kini siya nga angel of the Lord ini dili ni siya created nga angel apan usay kini siya ka angel nga membro sa tulo ka persona sa Dios. I mean, membro ni siya sa Godhead sa Trinity nga mao ang ikatulong persona. Hallelujah. Praise the Lord. Libugi ko sa una ni kung saan sa ngano kini nani. Ingon ang Dios nga dili siya maduol niya ngano si Jesus duol ka mo kanako ngano gunigod. Okay. Ug adunay covenant anchor niini, adunay pag-angkala niini sa kasabutan. Sa verse 6 man gud makita nato that God identifies as the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So gilink sa Dios, Pastor Michelle, ang calling ni Moses to the patriarchal promises and the future deliverance of the people. Nganong nitawag ang Dios ni Moses tungod kay nakasaad ang Dios nga atimanon ug mudaghan ang mga katawuhan mga kaliwat ni Abraham. Ug kung dili ni buhaton sa Dios nga mutabang siya sa mga Hebreo nga naa sa Egypt sama ra nga namakak siyang Abraham. Muna itawag og covenant anchor. Nakay badugang ibon ma'am? This is makita na to diri nga one of the teachings that we keep on kanang gibalik-balik na to when it comes to God having a plan. Apil gyud ang nagyo kalambigitan tanang nga mga plano sa Dios for the future. Kani this is just a fulfillment of what God has promised. Isaac, Abraham, and Jacob. And then kaning panahon na to this time, ang iyang gigamit na po si Moses. Though wala na sila, no? Wala pa nila nakita tong fulfillment yun sa kaning, let's say, the promise of God nga madawat nila tong promised land. But diri na to nakita nga, well, though wala sila, ang plano sa Dios magpadayon ra gud gyapon. Balik din ta Pastor Andro sa? Amen. Unsa may madugang nimo Pastor Andro? Ginduta no nga kuan dugay kayo ang kuan ba, although katumanan pero wala gyud nalimot ang Dios ba nga iyang tumanon ang iyang saad ngadto ni Isaac ug ni Abraham. Iya gyud gitiman-an gani ani nga time iyang gikuan sa pinaagi pod sa kinabuhi ni Moses. Although kuan gyud 400 years nga naulipon 400 years nga nakaingon siguro ang mga tao aning panahon nang ikalimtan na sila sa Dios, but then again wala di ay wala nalimot ang Dios. Malimot pa, muna yung gingon, malimot pa imong silingan. Malimot pa ng malimot pa imong mama ni pagkaon. Nung kang ang Dios, ha? Dili jud. Amen. Dili gyud malimot ang Dios nato. Pagkadinduta. Siya mga saad kay faithful siya di gyud siya malimot. Amen. Unya wa mo na siya nga nang iyang response niya nga pag-ingon sa Dios ako ang Dios ni Abraham ni Isaac ni Jacob. Gitabunan ni Moses ang iyang naong. Sulay ko daw, Pastor Ado, tabunan ni mong naong. Kung saan mo tabon sa mong naong. Pag-ingon sa Dios, ako ang Dios imong amahan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Nila ka, uy! Kasi, kasagaran ito mo tabon ta kay maulaw ta. Kili siya, tabon, kinahadlok siya. So, mo niya ang response. Ang reaction ni Moses, nga he was hiding his face because he is afraid to look at God. Hadlok siya makita sa Dios. Usa kini siya ka pag-signal both reverence and human incongruity with divine holiness. Usa siya ka dynamic that will shape his leadership. Ang Dios buutan, ang Dios balaan, ug ang Dios makagahom sa tanan, ug ang tao kinahanglan siyang muila nga dili siya takos sa tubangan sa Dios. Dili man gyud ka basta-basta makaduol sa Dios kung dili gid ang Dios mo oy mo welcome nimo. Dili ka angayan, ha? Dili ka angayan unta nga moduol sa Dios. Human incongruity.
Then, kung mahisgot kag divine holiness, kinsagot ah. Kinsa mo tang makapasar. Apan mao ni nakapa-shape sa leadership ni Moses. Kay kung pag-ingon sa Dios, diha ra ka kutob ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ingon ka, okay kadlok. Isog ko. Ngano dek tutukan ti ka. Awa pagani katingog katiwas og istorya, siya mo'y dauban. Lami si Moses kay aduna siya reverence. Kaniyang kahadlok Pastor Andrew, dili ni siya hadlok ng fear Pastor Andrew ha? But kitawan na siya og reverence. Usa kini siya kabalaan pagtahod niya Allah. Mo din ni siyang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dili tong nay kikik, nay uko, nay ungo. Dili to inana Pastor Andrew. Lahi to siya nga dili ning mao ning kahadlok diskutan diri. Uyon kana ko Evan Mav. Dili siya mao nga kahadlok It's not the same. Oh, lahi na siya. Okay, ato isgutan mga higala ang tulo ka mga punto, tulo ka bahin ni atong mensahe. Number 1, ang holy encounter in the ordinary. A holy encounter in the ordinary. Matubas sa verse 1 to verse 3, paliw ko basa pa sa Andrew verses 1 to 3 atong basahan pagbalik. Nag-ingon diri sa Cebuano mga higala no, verses 1 to 3. Si Moses maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangang si Jethro, ang pari sa Midian. Usa ni ana kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa dapit nga awaaw ug miabot siya sa Sinai, ang balaang bukid. Didto mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo. Diba? Anghel sa Ginoo sa Andrew. Oh, kinsa man na diha gyud ang anghel sa Ginoo diha. Ingon- Si Holy Spirit na sa Andrew. Amen. Okay, padayon. Ingon nga usa ka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Akong duulon ug susihon kining katingalahang butang. Iya ko lang duulo sa siyo ng katingalang butang. Ngano makaingon ta sa first point, Evangelist Map, a holy encounter in the ordinary. Well, well, the circumstance that Moses was in that time was, of course, kuan man siya Tent of flock, sa flock. So it's the least expected thing that could happen siguro. Routine namang gyud pud siguro to na itabo niya kay well kadadlaw mo ginapakanon ng mga sheep. But out of that ordinary or mundane nga day, adunay kato lagi. There's nay nagpakita nga theophanic manifestation of God by the burning bush, which is of course ang extraordinary nga part. So mo ni siya imong timalan higala. Kung namati karon, as God, because God meets Moses not in a temple or a dramatic scene, but on the edge of the wilderness as he tends sheep. It was an ordinary private moment. Ordinary private moment. Diba ang burning bush that is not consumed signals divine presence. Breaking into the ordinary without destroying it. So kung imo na siyang sabton sa imong personal nga kinabuhi, kung ato siya i-apply sa atong personal lives, we must be attentive to God in the ordinary places of life. Like sa imong workplace, sa imong family routines, sa imong mga private devotions. Bisan siguro nag-drive ka motorcycle o drive ka sakyanan. Because God often uses unglamorous settings to begin something extraordinary. Wow. Nagto ang mga tao, Pastor Andrew, nga kung na-extraordinary magsugod ang tanan sa extraordinary nga encounter sa Dios. Dili man. Ha? Di hundo may nga sa imong mga kanang extraordinary nga ginabuhat brother. Balik ko nako para di niyo malibog. Ang nga pakita sa Dios extraordinary man gina siya Evangelist Maf. Pero kanang ginabuhat yung adlaw-adlaw ba? Diha ka dapit tagbuo sa Ginoo. Yes. Like namaligya ra kag kuan, talong, namaligya kag isda, then usa ka adlaw na sa routine nimo sa imong kinabuhi at Dios sa istorya nimo kalit. Wow. Di juga kinalang maadto jud kog bukid. Kinalang maadto jud kog templo. Kinalang maadto jud ko tong asang napitan to kay tuwa ang Dios didto. O kini actually Evangelist Mab, kaning lugar ang iyang giadtuan. Kini iyang mo ni rason nga Evangelist Mab nga paborito na niya.
na paborito ni niya ni nga balik-balikan Balikan. bukid sa Sinai kay yun mo niya first niya Oo. na meet ang Dios. Hindi tayo. So unsa may atong buhaton niya na cultivate a posture of openness. Openness. When God draws near in the ordinary, respond with curiosity and attention rather than skepticism. Ha? Kung ikaw may skeptic ang tao, tuubot-bot ng bakak na nga. So ano nakikaduga mo sa ano? Katawa mo dugo. Grabe no, yun ana nga kuan ingon na ka nga bot-bot pero makita nimo diri no nga bisan sa mga ordinary days nga murag nakaingon na siguro ka nga kada adlaw na nimo nagitrabaho nya makaingon na kang murag wala man na encounter na ko ang Ginoo. Asa mo gid ako ma-encounter ang Ginoo sa simbahan lang ba? Sa asa lang ba nga place but pwede di ay nga ma-encounter nimo ang Ginoo bisan sa imong mga ordinary nga routine kung unsay imong ginabuhat. No, dili lang di ay sa mga extraordinary but kanang unsay imong naandan ba pwede di siyang mapakita diha daghan na siguro ng mga panahon sa imong mga ordinary nga mga routine sa kinabuhi nga na-miss nimo nga naka-encounter na day ka sa Dios. Hallelujah. Kaning dota na po sa Android mag-ingon ni mo. Daghan na din na miss mo sa kay skeptic mo kay basin ko andra to. Giali mo kawan ra ko ato. Bragad to. Wala to. Ikaw iwan pa na kay madugang. I mean, common man gyud pod sa mga tao is our expectation sometimes is very grandiose ba. Kanang grabe ka grande. Kanang ta sige kanang well, Dios man ay dapat gini siyang encounter na ako kaning pinawaw gyud ba pina grand finals. Pero dili man di ay no. Manang dagan kay mga tao even up to this day nga hago kay ilang kinabuhi kay ato sila dito kanang temple of sana mga tempula mo ato pa sila tong you know. No, you don't have to do that no. Kana Wato pagsibo. mulabang pagsibo kay lagi mutalay pa to magpainit pa no magkasunog-sunog pa then uban pa dirang kahago basta no nya maloko pa pasurando kolekta atong nagkaraiyang mga kandila kay lagi kay lain-lain color para ra ko ma-burn ay physical na nga burn mo toy moingon jud ko dili to ko ano physical dili to theophanic manifestation kay naupos man kandila. Kay kung Dios pa to Pastor Michelle dito maupos dito ma-destroy. Pero kani gitagaan tawag higayon sa tong Dios ba nga you don't really have to spend that much kana bitang money, effort. Ikaw ra gud it's more on kanang asa ka dapitan. Pamati lang. Oh yes, attention. Ikuha sa Dios ang atong kasingkas. Tinuod. Attention ba? Be attentive. Mo na. Sensitibo, Dr. Faulkner no. Ana. Okay, so number 2 na ta. So number 1 gani ba para sa mga bag-o pang join? Number 1 is a holy encounter in the ordinary. Oh, ano ito si Kadwa Ivan Ma'am? God reveals His identity and mission. God reveals His identity and mission. Muna siya point number 2. Sige, ingon na Pastor Michelle sa verse 4 to 6. Paligog balik ug basa. Sige, nag-ingon diri. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa sampinitan. Moises, Moises, mitubag siya. Unsa man? Ang Dios miingon ang Dios miingon diha ka lang kutob. Ayaw na pagduol, hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Ako ang Dios sa imong amahan, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moses ang iyang nawong kay nahadlok man siya nga motan-aw sa Dios. Okay. So, ang explanation ni Mahigala mo nga ang Dios mismo mo'y nag-una-una sa intimate call. Wow. So, sama nga ang Dios mo'y nag-una-una nagtawag ni Abraham. Ang Dios po mo'y nag-una-una nagtawag ni Moises. So, ang Dios hilig siya ng manguna Ivan Maf. Unahan mo niya kay ganahan mo ang Dios og relasyon Ivan Maf. Di-address niya si Moses by name. Wala din ang Dios. Psst, psst, Huy. psst. Huy. Psst. Huy you. By name yun. By name gyud yun sa Moses. I am then iyang gi-declare ang iyang own identity. I am the God of Abraham,
Isaac, and Jacob. I am the God of your father. So makita nimo niya nga ang Dios iyang gi-reveal iyang identity. Tungkol siya. I am who I am. I am the Lord. Ako ang pinaka-sovereign na Diyos. Ako mismo ang Ginoo. So, makita ni mo diri that the ground of mission is grounded in covenant faithfulness and God's awareness of His people's affliction. The ground of mission, kasabot ka na pa ano ng ground of mission, is grounded in covenant faithfulness. Nganong mitawag ang Dios ni Moises, kay aduna ni siya iyahang i-prove niya ang iyang pagka-faithful sa kasabutan nga iyang nahimo ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. Munang gilabot-labot diha na ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ngano man gi-apil? Tungod kay ang iyang pagtawag ni Moses may kalambigitan, may link, may connection sa covenant niya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So, dayon giingon diha nga aware ang Dios sa mga pag-antos sa mga katawhan nga mga Israelita. Ug ang divine revelation anchors Moses' commission in God's character and promises. Ang ato ning apply ni nga mensahe mga higala sa tong kinabuhi before tayo mo proceed sa point number 3. Sugod karon, ako mong gidasig to ground your sense of calling in God's identity and His relational faithfulness. Ngano man kang ni-serve ka sa Ginoo, ngano man kang mi-respond ka sa tawag sa Ginoo, ngano kang dapat mo respond sa calling sa Dios sa imong kinabuhi. O gano mga angay ko kang mosalig niya because of who He is. And relational siya nga Dios. Dili siya Dios bitaw nga magpabilib. Dili siya Dios nga magpasikat. Usa siya ka Dios nga faithful ug matinabangon ug nga mo respond siya kung unsay angay nga iresponde. Dili bitaw siya yung nga bahala mo diya. Total si Abraham patay naman do. Si Isaac patay na po. Si Jacob patay do. Ako magbungol-bungol lang ko. Ano pang samok ko nung kugalingon na hilunaan ako. Dili mo sa evangelist. Kabisag kadugay na kayo na namatay na lang silang Joseph. Namatay na lang tong mga anak ni Jacob. Apa ng Diyos wala malimot sa iyahang nasaan. So if God is the God of your forebears, He is also your God in the present moment. Kung ang Diyos siya sa mga nag-una, Diyos siya sa imong kaagi, Diyos siya sa ato ang mga katigulangan, Diyos siya sa ato ang gipang ilang mga gipanalanginan sa Diyos, Diyos po siya sa karon. Amen. And let the revelation of God's character karon nga nakaila ka nga ang Dios faithful di ay tuguti kini nga imong kasayuran nga ang Dios faithful nga mo shape imong confidence for difficult assignments. Kaya may times gud Pastor Andrew nga musugod nagka-response sa tawag sa Ginoo makaingon ka lisura ba dining tawag sa Ginoo nako. Di may kabante ka mo forward taga may evangelist map. Naay panahon nga si Moses ang sungkod ang staff gihimo niyang halas gihimo niyang sa tinuod lang di mo siya kabaluan na gid pero tungod kay ang Dios mo nagsugo niya Moses murag correct iya gibutan lang sungkod himong malas iya na pagipunit ang tumoy ang ikog nila himo na po siyang balik og sungkod inana ba ang tinuod lang ang Dios mapugos gid siya og support nimo tungod sa iyang faithfulness. Tanan ng mga miracles nga ma-perform nimo, it's not because of who you are, but because of who He is. Amen. Dito bigos Moses, ako si Moses ha? O dili. Si Moses naka-perform siya mga milagro tungod sa faithfulness sa Dios kay kinahanglan nga ipakita sa Dios yang gahom kay naaman siya ay responsibilidad ug obligasyon evangelist ma'am. Kana kamudugang nga na Evan ma'am. I mean, this gives us confidence, good Dr. Faulkner, especially when you know by heart and you truly believe nga gitawag ka sa Dios. Instead of makita na ako'y ginote dira, no? Instead nga you would feel nga ma-burn out ka this time around. You would feel nga on fire yun ka. Not because gamito, yes,
physically, no, you can be used by God, but ultimately ang gahom manggod nga nag-drive ka nato, it's always gonna be Him. Amen. Kana ra gyud. Settle on that. Ayaw jud og padakay mong ulo, Oh, no? love na yung kagalingon. Ayaw pug labday mong kaugalingon. Just enjoy asa ka dadon sa Ginoo, and it's an opportunity for you to ask, maningil ka sa Dios nga, Lord, well, I believe imo kong idala diri, and I know that you're gonna do something. Ana lang good. Di ka mahago. So tuman ining tulo ka iyo. Edifies, empowers, equips. Edifies, empowers, equips. When God calls you, He edifies, empowers, and equips you. And your task aligns with His redemptive purposes. Tanan nga iyang ipabuhat nimo, dili na para mo pasikat nimo. Dili na aron ipasikat ka, kundi may koneksyon na siya sa iyahag yung katuyuan, especially sa pagluwas sa mga katawhan. Isip sa ko personal, Pastor Andrew, pastor ko, sa tinud anay, wa ko mahimo sa kagalingon. So may mahimo na ko sa akong kagalingon, magwali ko, tudlo ko, manghiling kog mga sakit, mag-cast out ko, mag-exercise kog mga demon sa akong hingilan ang mga yawa. Mahimo pala na ako kung walay Ginoo. Kalisod ana. Ha? Imong hingilan ang white lady, kalisod na hingilan nimong agta kung wakay gahom sa Dios. Amen. Pero ngano man mahimo na nato, ngano mga engkanto ang ato man palayason tungod kay ang Dios mo naghatag nato niya nga gahom. Amen. Kay aligned na-align na siya sa iyahang redemptive nga purpose. Tabangan naman katawhan nga maayo sa mga sakit, maayo sa mga cancer, maayo sa mga goiter, bisan unsa nga balatian, gahom na sa Dios. So kung kasabot ka niya, na di ka manghinambog sa mga si Moses, wag sila hinambog kay igo ra ba sa Ginoo nga gamiton ka nako. Manghinambog din ng motor. Manghinambog din ng motor nga gamit siya sa tagiya, kay igo ra ba siyang gamit. Amen. So kita gamit sa Ginoo. Ang ato lang tugutan nato ang Dios nga mogamit nato. And in moments of uncertainty, rehearse what God or who God is and what He has promised. Sige ra kag imong balik-balikon si kunahuna, hinumduman nimo kung kinsa ang Dios. Bisan naglibog na kasi mong sitwasyon, naglibog kasi mong kahimtang, hinumdumi lang kinsa ang Dios. Kung sa iyang mga saad, ug mo hantang nimo kusog. Because covenantal memory becomes fuel for courageous obedience. Again, covenantal memory becomes fuel for courageous obedience. Kung makihinumdum ka sa mga saad sa Dios, niya ang mga saad sa Dios natuman tungod siyang faithfulness, mahimo ng gasolina nimo nga maisugon kang mutuman sa iyang pabuhat. Di kami mong talawan, di kami mong tapulan kay kasayod kang ang Dios nga nagsugo nimo, di gyud katalikdan ni biyan. Amen. Katapusan mga higala, reverence and readiness. Ang pagtahod ug ang pagkaandam nato. It is a good response to the holy ground. Kung nagatubang naman kag Dios, kung naa naman kay na-realize, na naman kay mensaheng nadawat sa Ginoo, unsa may mong buhaton Pastor Andrew? Magara-gara ka, wa kay tahod. Unang buhaton ni Pastor Andrew, kay angay kang adunay reverence. Iduko imong naong nimog, mingon ka nga salamat Ginoo nga nakisulti ka nako, kaila di ay ka nako. Ug ni ako Lord, anda mamati sa imong storya o sa imong sugo. Sulti Ginoo kay mamati ko. Duha ka R, reverence and readiness. Di ba gingon nito sa sugo sa verse 5 nga diha ka lang kutob, ayaw na pagduol, hubuwa ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong itindugan. Kana nag-require na sa reverence. Nga ako ang Dios imong amahan, ako ang Dios ni Abraham ni Isaac ni Jacob. Dayon busa gitabunan ni Moises ang iyang nawong kay hadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Reverence na. Amen. So the command to remove sandals mga higala nang suguon kay kinog humuang sandal nimo. And the statement that the ground is holy ground call Moses to humility. Kung hinungdan nga si Moses nagpaubos siya. Ug nagtawag kini ni Moses nga mahimo siyang dunay pagtawad sa Dios, dunay reverence before God's presence. Ang problema sa to mga kasimbahan karon Evangelist Mav, kay kung makasimba si Ginoo, walay pagtahod, mag-short pants lang, mag-spaghetti. Dahil makasimba, Evangelist Mav, murag naglantaw sa sini. Hallelujah. Yeah. Ay, Kung nako. naas Moses ron Iban Mav, masagpaan siguro na sila sa.
Ingon si Moses, ako mangani yung nagduko ko sa Ginoo, duko-duko ko sa mga naong kamo, mga baga, mga naong ninyo, wa may mga pagtahod. Masimba mo ang inyong gisuroy sa mall, maura po ninyong isimba. Tarong ako nun ng inyong mga porma ninyo. Amen. Muna si Moses, no wonder si Moses Evangelist Mav. Yun anak lang gid na gisaligan siya sa Dios sa balaod sa Israel kaniadto tungod kay nakatilaw ba siya sa instruction ba si Ginoo nga holy ground ni. Karon man gud sa tong panahon, ang akong masulti ba. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya, salamat sa Dios sa iyang gugmag pagkamaayo, salamat gud sa iyang grace alang kanato. No? Tungkol sa grasya sa Dios na luwas ta. Amen. Pero ang problema gyud is tungod sa grasya Evangelist Mav daghang abusado nga mga kasimbanan labi ng mga pastors. True. Na overemphasize ang grace to the point nga ang church na himo na lang mura nagbar, mura na nagdiskuhan. Di na kakasabot holy ground ba ni siya or playground? Ha? Pastor Andrew? Saan ng church holy ground or playground? Kay dito ang mga worldly nga mga musicians dito na magsigig masterclass sa ilang simbahan, sa ilang church building. Noon sa naman na holy ground or playground? Dili na maayo ning yun na ako musulti ko ninyo. Grabe. Dili man tayo ng mga legalistic ta diri na kay kami nga nagwali ninyo nag-appreciate kami nagwali gud mi may tungod sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios mo nakahatag og kaluwasan. Pero unta dili ato himuon ang grasya sa Dios nga himong lisensya nga pati ang ato mga balaang tigumanan himuon na po na daw siya dulaanan. Yeah. Mag-sound check sa mga worldly nga mga music. Magkatakanta sa mga dili Dios nun nga mga alawiton na sa sulod sa simbahan, sa tigumanan, sa church building. Oh. Bati kay na siya. Nya mo na imingunta nga this is holy ground. May nguli ko holy ground or playground? Playground. Playground na both diha siya. Ha? Holy playground. Mga higala before ta mo tapos ako'y dugang ninyo ba. Kana bang Moses' immediate response bitaw siya nga, here I am. Here I am, followed by a trembling reverence, models the proper posture when confronted by divine holiness. Unsa ito giingon Evangelist Mav sa verse 4 sa English? Verse 4. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him from the middle of the bush, saying, Moses, Moses. And Moses replied, Here I am. Kanang here I am, Evangelist Mav, followed by trembling reverence. Usa ka na siya kapag modelo sa proper posture when confronted by divine holiness. Unta kung ang Diyos mag-istorya nimo. Ayaw si gara-gara. Approach God with humility and reverence. Unsa ro adlaw ba Pastor Andrew? Domingo karon. Nya mo sa man tawag Domingo ta mo simba ta dili. Simba. Nya kung simba ta mo unsa man ta dito magara-gara ta. Dili, friend man. La pag pasalamat ta sa Ginoo. Sige ra ba ingon, Lord, we invite your presence in kanimang kara kay mga worship leader ba. Lord, we just invite your presence today, Lord. Please, Lord God. Oh, in the name of Jesus Christ, we need your presence today. We need your presence, Lord. Kaya dayon, ganun mga chinilas sa mga diha kasi simba lagi. Ganun mga kikiat man kadi ang imong pagsuroy nimo ipang date nimo sa imong uyab moron po imong gisimba-simba nimo. Pagkat-on ko dog sinina nga pang-atubang sa Dios. Pang-atubang sa Dios. Amen. Ang imo bang naba kay sinina nga pagsimba or ang sinina pagsimba maro koy pagkatulog? Lara ba yung mga simbahan iban ma nga pangpadsama ra po sila manimba? Na bang ako musulti bitaw ko nga wala man ko wala ta na diri iban mabisa nagpagara-gara diri nga legalistic ta pero unta ang ako lang tuyo nga kini nga mensahe maghatag siya nato bitaw og tudlo idea bitaw sa proper posture sa atong kasing-kasing nga uban sa atong out kanang sa tawag na dili uban sa ato ang panggawas iban mab nga mga pag-reveal sa ganduday Kristo ba doon natay Dios nga atong kitahod iban mab nga atong giilan nato nga Amen. nagsimba ta niya nga Lord di mi bastos Ginoo kay kung naay mga politicians paling mabuutan na kay mga naong kung naay mga bisita gikan sa laing nasod preteng behave kay nakabarong Tagalog pa niya kung musimba na hinoon magti-t-shirt ra pagkabastos ba ninyo so embrace readiness
Embrace reverence to respond to God's call, even when it means stepping into uncertainty or leaving the familiar. And katapusan mga higala ng application ini, availability precedes effectiveness in God's mission. Kung ganahan ka may mga epektibo, himo ang kagalingon nimo available. God bless you.